Nitong magdamag, mas naging maayos po ang sirkulasyon nitong ating binabantayang low pressure area. Posible ba yang muling maging bagyo? Talakayin natin yan at silipin na rin natin ang epekto nitong tinatawag nating shear line. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Dahil nga nasa dagat pa, nitong magdamag ay mas gumayos o mas naging maganda ang sirkulasyon nitong ating binabantayang low pressure area. Dahil dyan, itinaas ng Pag-asa sa high chance ang possibility nitong maging isang bagyo po muli. If ever yan po ay maging bagyo muli, yan po ay tatawagin muling bagyong Kirubin. Dahil same lang po yung sirkulasyon natin dyan. Pero yung diferensya po ng ating low pressure area sa pagiging isang mahinang bagyo ay nasa 10 kilometers per hour lamang po yung kanyang threshold. Mula 35 kilometers per hour para tawaging bagyo po yan ay dapat umabot sa 45 kilometers per hour. Yan po ay nakabase sa mga hangin na malapit po sa gitna ng bagyo. So halos kukonti lamang po ang diferensya niyan. If ever maging bagyo man or hindi, itong ating binabantayang sama ng panahon, ang hazard po o panganib na mas maaaring idulot nito ay magmumula sa mga pag-ulan. Posibleng idulot nito. Kasama na rin po ang ating tinatawag na shear line sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Dahil pa rin dito sa ating binabantayang sama ng panahon, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. Lalong-lalo na dito sa rehiyon ng Caraga, kasama na po dyan ang Northern Mindanao, maging dito sa ilang areas ng Davao Region. Meron din po tayong mga pag-ulang aasahan na magmumula sa shear line dito po sa general area ng Central Visayas, kasama na po dyan o lalong-lalo na po dito sa eastern section ng Visayas, kasama na rin po dyan ang Bicol Region at ang ilang bahagi ng Quezon. Samantalang ito namang amihan o northeast monsoon na nagdadala ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na mahinang pag-ulan dito po sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Isabela, Aurora at ilang bahagi ng Quirino. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa binabantayan nating sama ng panahon. Sa kasalukuyan nga, ito ay nandito sa may eastern section ng Surigao, dyan po sa may area ng Caraga at nananatiling isang low pressure area. Bagamat itinaas ng Pag-asa sa high chance ang possibility nito maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours, medyo malapit po yan sa lupa. If ever mas dumikit pa po yan sa ating landmass or kalupaan, maihinder po ang tuluyang paghina niyan. At base nga dito, mananatili po yung low pressure area habang tumatawid dito sa pagitan ng Mindanao at Visayas in the next 24 to 48 hours. Ganun pa man, magdadala pa rin po ito ng malawakang pag-ulan dyan po sa mga areas na yan. Kasama na rin po ng ating shear line na medyo malayo dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Posible po yan bumaybay dito sa pagitan ng Mindanao at Visayas area patungo dito sa Sulusi hanggang makarating dito sa may general area ng West Philippine Sea. At posible rin po yan tuluyang malusaw dahil sa interaction nito sa malamig na hanging amihan in the next few days. So again, if ever mas maaga po itong maglandfall or tumama sa lupa, mas maihinder po, mapipigilan ang paglakas nito o ang pagbabalik nito sa isang bagyo category o isang tropical depression category. If manatili naman yan or tumambay dito sa eastern section ng Mindanao, mabalik po yung tsansa nitong mas tumaas pa o mas lumakas pa in the next 12 hours. So narito naman po ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng idulot na pag-ulan. Itong ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area, kasama na po ng ating tinatawag na shear line. Sa kasalukuyan nga, yung ating sama ng panahon o low pressure area ay nandito sa eastern section ng Caraga Region. Dahil po dyan yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan o yung ating heavy hanggang intense rains ay nandito po sa katimugang bahagi ng Bicol Region. Yan po ang area ng Sorsogon. Ito pong malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Samar at Leyte, maging dito sa itaas na bahagi ng Caraga Region, kasama na po dyan ang Surigao, Siargao at ang area ng Dinagat Islands. Samantalang, posible naman po yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains dito po sa malaking bahagi ng Central Visayas, kasama na po dyan ang Cebu at Bohol, maging dito sa natitirang bahagi ng Caraga, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Northern Mindanao. Meron din tayong mga posibleng moderate at kung minsan heavy rains dito po sa natitirang bahagi ng Bicol Region dahil naman po yan doon sa ating tinatawag na shear line, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Ito po ay mula ngayong araw hanggang bukas. Samantalang bukas naman hanggang sa darating na 21 dahil nga inaasahan nating tumawid ang ating binabantayang low pressure area dito sa pagitan ng Mindanao, Visayas, mas madadagdagan po yung ating mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas. Again, yung ating concentration pa rin ng mga posibleng heavy hanggang intense rains ay nandito sa northeastern portion ng ating sama ng panahon.
Yan po ang ating general area o yan po ang general area ng Bicol Region. Dito po sa katimugang bahagi nito, kasama po dyan ang Albay, Catanduanes, maging dito sa area ng Sorsogon. Meron din tayong mga inaasahang heavy hanggang intense rains. Dito po sa Eastern Visayas, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Samar, maging dito sa area ng Leyte. Again, meron pa rin tayong mga posibleng heavy hanggang intense rains dito sa itas na bahagi ng Caraga Region, kasama po dyan ang Surigao, Dinagat Islands, maging dito sa area ng Siargao. Samantalang yung ating trough naman o yung trough nitong ating binabantayang low pressure area ay mag-extend hanggang dito sa Western Visayas. Dahil po dyan, mataas pa rin po yung ating tsansa ng pagulan at posible nga yung ating mga moderate at kung minsan heavy rains dito sa malaking bahagi ng Central Visayas, kasama po dyan ang area ng Cebu at Bohol, maging dito sa Western Visayas, lalong-lalo na dito sa mga isla ng Negros at ilang bahagi ng Panay Islands. Ito po yung itaas na bahagi nito. Samantalang, ganun din po ang ating aasahang panahon o mga pag-ulan dito sa area ng Masbate, kasama na po dyan ang Marinduque at ilang areas ng Aklan. Nag-extend naman yung ating shear line o yung epekto ng ating shear line dito sa area o natitirang bahagi ng Bicol Region, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Quezon. Samantalang, meron pa din tayong mga moderate at kung minsan heavy rains dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao at natitirang bahagi ng Caraga. Ito naman po ay mula bukas hanggang sa darating na Sabado. Samantalang sa darating na Sabado naman hanggang Linggo, given na tatawid yung ating sama ng panahon o low pressure area dito sa may Sulusi, malilipat yung ating mas malalakas at mas madadalas na pagulan dito po sa general area ng Palawan, kasama na po dyan ang Coron. Yan po yung ating mga inaasahang heavy hanggang intense rains. Samantalang yung epekto ng ating shear line ay magdadala rin ng heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Marinduque, maging dito sa malaking bahagi ng Quezon, kasama na po dyan ang area ng Camarines Sur at Camarines Norte. Kasabay din ang pagtawid nitong ating low pressure area dito sa may area ng Sulusi, meron pa rin tayong mga inaasahang moderate at kung minsan heavy rains dito sa area ng Samar, dyan po sa may Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Masbate, maging dito sa isla ng Panay, kasama na rin po dyan ito pong area ng Occidental Mindoro, maging dyan po sa may area ng Laguna, Cavite at Batangas. So again, ito pong mga areas na ito na nasa eastern section ng ating bansa na malayo sa mismong ating sama ng panahon o low pressure area, ang nagpapaulan dyan yung ating amihan at yung ating easterlies at yung kanyang pagbabanggaan o yung tinatawag nga nating shear line. So sa ngayon, habang mas malapit na po sa ating landmass o kalupan, itong ating binabantayang low pressure area, mas bumababa po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Maging bagyo man yan or maging low pressure area, mananatili po yan o magpapatuloy po yan magdala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas, kasama na rin po ng ating shear line dito naman sa southeastern section ng Luzon. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. At ugaliin pong mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at ugaliin din pong makibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Again, extended po o magpapatuloy pa sa mga susunod na araw yung ating mga pagulan dulot nitong ating binabantayang low pressure area o sama ng panahon, kasama na po dyan ang mga pagulan dulot nitong ating tinatawag ding shear line. Habang tumatawid itong sama ng panahon dito po sa pagitan ng Mindanao at Visayas patungo dito sa may area ng Sulusi. Again, mag-ingat po tayo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.